Air Signs, Gemini, Libra, and Aquarius. Welcome po sa ating channel. At ito ang inyong Daily Gabay Tarot Reading for April 26, 2024. Please be reminded that this is channel reading po, so maaari kayong makarelate o hindi. Just take what resonates. Gamitin ang reading na ito bilang gabay lamang. Balik po kayo dito bukas para sa ating Daily Gabay Tarot Reading. Please like, subscribe, and click the button for notification para updated po kayo sa Daily Tarot Reading natin. Para po sa gustong magpa-reading, maaari niyo pong makuhang link na sa description box po ito. Message lang po ako sa Messenger. Maraming salamat po. Spirit's Guide, mga ganap po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 26, 2024. Spirit's Guide, mga mensahe po para kay Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 26, 2024. Wow, ang ganda naman. Gemini, Libra, and Aquarius. Ang ganda po. By the way, nakapanood na po kayo sa April 25. Naka-post na po iyon. Ready to view. So, panoorin niyo po ha, yung April 25 po. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 26, 2024. May nakita ko dito na pwedeng nag-decide kayo. Nag-decide kayo ngayon or pwedeng sinimulan mo na mag-aral. Pwedeng nag-self-study, pwedeng nagpa-enroll. May hawak-hawak kayong document, may hawak-hawak kayong libro para may makuhang kaalaman. Kasi some of you gusto mag-aral para ma-enhance ang skills or magkaroon ng bagong skill para magkaroon ng additional income. Pwede din. Pwede din nagsaliksik kayo sa social media, sa Google, para may malaman na katotohanan. Pwede din may makuhang kaalaman or may malaman na katotohanan, which is may nalaman po kayong sikreto rin. Oo, may nalaman din kayong sikreto na nagbigay ng clarity sa inyo. Pwedeng knowledge ito ha, pwedeng sikreto. Kaalaman or natuklasan na sikreto. Pwede. Actually, ang ganda kasi may nakita kong offer dito. Offer ng dalawang tao na nagkaroon ng agreement. Nagkaroon ng kasunduan po. May nakita kong kontrata dito. Offer, this is opportunity, this is agreement, and commitment. Kung tatanggapin mo itong offer na ito, itong proposal na ito, magbabago po ang inyong
buhay, cycle ng buhay. Like for example po ito ha, may tumawag sa inyo na employer, tapos mag-sign na kayo ng contract sa trabaho. Or basta po may nakita po akong binding contract dito na may susundin kayong batas. Okay? Pwede din itong marriage po. Marriage contract. Pwede din sa trabaho. Pwede din sa other contract. Basta may binding contract dito na may susundin kayong batas, law, na nagkaroon ng agreement, commitment. This is harmony, pagkakaisa ng dalawang tao. Pwedeng proposal din ito ha, sa araw na ito. Like for example, nag-propose sa inyo yung partner nyo, or kayo ang nag-decide na mag-propose na kayo. This is union, agreement, binding contract, regarding sa marriage, regarding sa law. Okay? And ito, ang ganda. May nakita rin akong may parating po na malaking pera or dumating na sa araw na ito. Maraming pera to ha. So, some of you, nakikita ko dito, expected nyo to. Expected nyo ito, baka, sweldo. Basta po expected nyo na pera ito. Pwede din itong sweldo. Pwedeng marami kayong customer ngayon. Maraming transaction. Kaya nagkaroon ng cash flow. Maraming cash flow. Kasi maraming demands. Demand from your client, customer, maraming proyekto. Kaya nagkaroon ng malaking pera na nagkaroon ng cash flow, prosperity. Yan. So, yun ha. Sa mga nag-take ng action dyan, sa mga may expectation, darating na po ito sa araw na ito. Or di kaya isip-isip nyo. Pero I believe darating na ito. Marami kayong clients, customer. Kasi nakikita ko talaga yung confirmation dito, which is sa message po. Diba? Nagkuha tayo ng mensahe na sabi dito na surprise. You are about to be surprised. May unexpected turn can bring positive changes. Ito yung sabi ko sa inyo, kung tatanggapin mo ito, magkakaroon ng new cycle. So, be ready for changes. Okay? Sabi po dito, you are about to be surprised. An unexpected turn can bring positive change. Itong bagong simula na ito, itong pagbabago na ito, kung tatanggapin mo, nasabi ko kanina, na magkakaroon talaga ng pagbabago. So, be ready for change. Okay? Claim nyo to ha. Ang ganda po. Gemini, Libra, and Aquarius. And ito na po talaga yung resulta sa inyong productivity sa araw-araw. Diba? Araw-araw ko yan sinasabi sa inyo na huwag nyong hayaan na makulong kayo sa inyong sipan, sa inyong pakiramdam. Kailangan maging productive pa rin kayo sa araw-araw para may expectation tayo na better outcome sa future. Ito na. Ito na yung resulta. Oo. Diba? In-encourage kayo sa araw-araw na take an action. Huwag nyo hayaan na mag-overthink kayo. So, get out of the world and explore the world and be productive. Sa mga hindi pa nag-take ng action dito, take na kayo ng action. Okay? And pinakamaganda ito, which is the clarification of your cards here. Fruits of labor. Diba? Ang ganda. It's time to reap the fruits of your labor and become rich. Ang ganda ng mensahe. Rich gain is here. So, claim nyo na. Harvest, may parating. Prosperity. Maaring ganap na ito sa araw na ito. Ang ganda po. Sobra. Gemini, Libra, and Aquarius. If I were you, claim mo na yan. Sa mga nawalan ng pag-asa dyan, huwag kayong mawalan ng pag-asa. Kung magiging negative, kung nagkaroon ng negativity and still naging bitter pa rin kayo sa inyong sarili, know that
yan yung bigay. Kung ano yung bigay sa nature, yan yung ang yan din ang bumirang eh. Yan din ang balik. So, if I were you, araw-araw ko in-encourage kayo na kailangan yung maging productive. Huwag kayong mag-self-pity, di ba? Araw-araw ko nang sinasabi sa inyo. Kasi weakness nyo ito eh. Basta may target kayo na hindi nyo na-meet, madi-disappoint kayo, which is very normal. Kasi, di ba, I consider strength yung pagiging perfectionist nyo. Kasi, matalino kayo. Masipag kayo. Pero minsan talaga na hindi talaga nakatadhana sa atin kahit anong sipag natin. Okay? Kailangan nating irespeto yan ba? Kasi may dahilan ang universe kung bakit nangyari yan. Baka nasa atin yung problema na kailangan natin magkaroon ng time for reflection. Na kailangan natin baguhin, kailangan bigyan ng aksyon. Okay? Tuloy lang laban. Huwag kayong mag-self-pity, maging bitter sa inyong sarili, mag-claim ng negativity. No. Kasi, kung magtataka kayo, bakit kaya ako nagkaroon ng blockages, no? Ang problema is sa inyo. Kailangan talaga ang pag-control po, pagbalanse. Okay? Hindi po masamang umamin sa sarili na magkakamali tayo kasi tao tayo, diba? So, ayun. Kailangan yung labanan yan, ayusin, pagbalanse, and claim positive affirmation. I am loved, I am blessed. Darating itong pera to sa akin. Gagawa ko ng paraan, magiging productive ako para ma-earn ko itong malaking pera na ito, itong opportunity na ito, itong harvest na ito. Ito yung resulta sa araw-araw na sinabi ko sa inyo na be productive. Lumabas kayo dyan. Lumabas kayo sa overthinking na iyan. And be productive, okay? So, kaya nyo yan. Gemini, Libra, and Aquarius, claim nyo na ito. Congratulations sa mga nag-take ng action dyan. Sa mga mga wala pa, then laban lang po. Be productive sa araw-araw. Labas na kayo sa overthinking nyo. Labas na kayo sa mga hinanakit nyo. I-let go nyo na yan. Para mawala na yung blockages at makapasok na yung blessings. Kasi makapasok yung blessings sa ating buhay kung magkakaroon tayo ng positive energy. Araw-araw ko yan sinasabi sa inyo. Spirits, guys, energy po na Gemini, Libra, and Aquarius. Clarification po. Energy ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 26, 2024. Spirits guide, career and money po ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 26, 2024. Spirits guide, love life, self-love, partnership, and romance ni Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 26, 2024. Okay, Gemini, Libra, and Aquarius ngayong April 26, 2024. By the way, nakapanood na ba kayo sa April 25, 2024 nyo?
So check nyo po kasi may karagdagang mensahe doon na magsilbing gabay sa inyo. At may bago tayong upload ha, regarding po iyon sa monthly gabay tarot reading nyo po for May 2024. Maaring na-upload na po lahat yung Gemini, Libra, and Aquarius. At paalala rin sa kay Gemini, napanood nyo ba yung April 19 hanggang ngayon? Kasi hanggang April 30 yan. Sponsored po ni Miss M. And sponsored po ni Miss M. Tapos requested din niya na mag-reading ako sa lahat ng Gemini. Oo, para po yun. Para po yun sa lahat ng Gemini. So panoorin nyo ha, from April 19 to present. Basta hanggang April 30 iyon. Okay, Gemini. Tapos may nag-request din na may mag-sponsor kay Aquarius. So tingnan ko lang kung baka ngayong May 1 or ngayong araw na ito. So check ko lang kasi may hahabulin pa akong monthly niyo po kasi marami nang nag-request. Okay? And ayun. So, panoorin niyo po yung sa mga gustong may makakuha ng karagdagang mensahe dyan. Nakapanood na ba kayo sa inyong April 16 to 30? April 16 to 30 regarding sa inyong career and money and love life. So, panoorin niyo po ha. And open na po yung sa mga suki ko dyan. So, open na po yung monthly gabay tarot reading natin for May 2024. Para po sa gustong magpa-personal reading, i-check nyo po yung video na ito sa baba nito. May description box po dyan at may nakapost na link. I-click nyo po iyan tapos ma-view nyo po yung page ko sa other social media. Tapos, i-message nyo po ako for inquiry and for booking. Maraming salamat po. Gemini, Libra, and Aquarius. Tingnan ko muna ha kung may repeating number. I think wala. So double check ko muna. I think wala po. Baka bukas meron. Okay. Gemini, Libra, and Aquarius. May nakita ko ditong disharmony, nagkaroon ng disbalance, pwede din frustration. Na gusto mong may makuha ka na gusto mong, like for example, bilhin. Frustrate kayo. Pwede din na frustrate kayo kasi nagkaroon ng delay. May nakita kong separation dito. Iba't ibang separation ito eh. Pwede din separation of room, separation literal sa relasyon. Basta po may ganap na paghihiwalay. Pwede din na nagkaroon ng long distance relationship. That is separation din. Kasi magtrabaho kayo sa malayong lugar. Magtrabaho siya sa malayong lugar. So iba't iba po tayo na experience sa buhay natin. Okay? So, yun. I think dito yun nag-question sa akin na kung may paulit-ulit. So, bakit may paulit-ulit na mensahe? Kasi general reading to, right? General reading kasi some of you hindi nagbigay ng attention, in-ignore yung mensahe na kailangan ma-resolve yung problema. Kasi kung hindi ma-resolve ito, paulit-ulit po itong mangyayari sa inyo. Kaya itong curse nyo, magsasabi po siya na kailangan mong ma-resolve ito kasi magbibigay ito sa iyo ng katahimikan, ng abundance, yan. Maraming rason yan. Kaya ganyan. This is a reminder not to choose divine love over instant relationship. Pwede din. Kasi nakikita ko dito na nagkaroon disharmony, right? Nagkaroon ng overcommitment. Pwede din avoidance of choice. Nalilito ka sa paggawa ng desisyon.
So, nangyari ito, probably, kasi babad ka. Nag-overthink ka. Diba sabi ko sa inyo, sa araw-araw, pag nag-overthink ka, magkakaroon talaga yan ng pagkakalito kasi marami kang iniisip. So kung mag-overthink ka, notice yung paulit-ulit na iniisip mo. Bigyan mo ng solusyon. Okay? Bigyan mo ng solusyon. And nalilito ka kasi maraming choices na gusto niyong maging perfect, maging swak yung pinili niyo. Nakita ko dito separation, failure of relationship. Hindi lang sa relasyon ito, basta may separation po. Pwede din na hindi nagkaroon ng balanse sa inyong relasyon. Isa sa inyo naging dependent or nagkaroon kayo ng tampuhan ngayon. To fix the imbalance, look inward to see where you can find the source of disharmony. Ano yung punot dulo kung bakit nagkaroon ng disharmony sa inyong pagsasama, sa inyong partnership? Okay. And the clarification po, di ba nagkaroon ng disharmony, nawalan kayo ng gana, and maaring sa araw na ito or before ma-end ang day, nagkaroon kayo ng inspiration. Yung na-motivate kayo. This is inspired and action. Inspired action, nagkaroon ng direction. Nag-focus na kayo. Nagkaroon ng determination, concentration, perseverance. So this card tells you na you should have a clear intention, focus, and a plan for action. Create a solid plan before you can make big decisions. Okay? And listen to your intuition to guide you towards the next action. So, alam naman natin lahat, consider na alam natin kung paano mag-connect sa intuition. Kung hindi nyo alam, comment down para ma-discuss ko sa susunod na araw. And this card tells you na you have success in the face of difficulty. Kaya nga sabi ko sa inyo, huwag kayong mawala ng pag-asa. Disappointment is very normal pero huwag nyo hayaan na whole day talaga kayong ma-disappoint. So this is very good kasi naggawa ka na ng action, nagkaroon na ng movement, nagkaroon ng perseverance kasi nagkaroon ng direction and focus. You are nagkaroon ng determination, inspired ka ulit. To achieve a success in career and money, kailangan mong mag-focus, comes with determination and clear intention. Ngayon na po ang oras para gumawa ng concrete business plan. Some of you, nakikita ko dito na umuwi kayo ng successful. Pwede din itong traveling po. Oo. You are moving forward to the next level. Baka nagkaroon ng separation kasi gusto nyo mag-level up. Level up sa career, level up sa mag-grow para sa inyong sarili. And use your intuition. Trust and decent your intuition. Use your intuition to guide you to the next phases of life with confidence. Kasi yan yung magtuturo kung sino yung taong totoo sa inyo or hindi. Yan yung magtuturo sa tamang right path. Sa tama tapos right path. So yan yung magtuturo sa right path po. So pasensya na po. Okay? So, ayun. Sabi po dito kung sa relasyon to, wag niyo po daw madaliin para sa mga single. Kailangan magkaroon kayo ng same vision for the future. Kayong dalawa. Para magkaroon ng yung may sense of stability. Mas maging matalino po tayo pa sa pagpili ng ating partner. Sa mga may relasyon, sa buhay mag-asawa, magkaroon kayo ng vision for the future. Pwede isa sa inyo nag-decide mag-abroad, kaya nagkaroon ng separation, long distance. Okay? So sa career and money, may nakita ako dito. This is movement also. The clarification of your cards here. Nagkaroon ng movement, quick action. Isa o maraming alok o idea ang darating sa iyo. Ang dami.
Wow. So, sa mga nag-take ng action dyan, like for example, itong alok na ito is naghanap kayo talaga ng trabaho. Tapos may nakita ko dito, isa o maraming alok, idea ang darating sa inyo. Busy kayo ngayon, no? Sa trabaho. Busy kayo ngayon sa kakaisip din, sa pagpaplano. Wow, may parating talaga na exciting new opportunities. Itong opportunity na ito magkapagbigay sa iyo ng financial stability. Or maaring nagkaroon ng this is the confirmation of your cards here to here na financial stability. Nakikita ko dito, nagkaroon ng abundance sa kaperahan mo ngayon. Wow, claim nyo na. Okay. Ano pa? May problema lang po sa relationship dito sa pakikitungo sa kapwa. Mag-ingat lang po daw kayo sa sasabihin nyo sa isang tao kasi baka sensitive ito ngayon. Baka magkaroon ng away eh. May concern kayo, still andito pa rin siya and I consider this na kasamahan nyo to sa araw-araw. It might be sa trabaho. Kasi may concern talaga kayo sa immature na tao na may mangyayaring confrontation dahil sa hindi maganda ang kanyang pinagsasabi, kanyang mga ginagawa. So, iba to si Gemini, Libra, and Aquarius kung magsalita eh. Magaling ito sa communication, pero pag ito napuno, nako, lagot yung taong yun. Kasi ayun yung pasikot-sikot, ayun yung flowering words, yun. Gusto nyo, stay to the point. Kaya sabi po ng card dito, mag-ingat po kayo sa sasabihin nyo. Baka magkataon na masaktan itong taong ito. And nakikita ko dito na, ayan, Gemini, Libra, and Aquarius, binigay na sa inyo ang abundance na iyan. Baka kailangan ng magpahinga muna, magbakasyon. Kasi pagod kayo pagod kayo. Nakikita ko kasi dito na wala ka ng time sa sarili mo. You may be taking life too serious. Kaya ang sabi ng card dito, magpahinga. Baka kailangan. Baka naman. Baka naman po na kailangan pong magpahinga. Okay? Kasi you deserved it para maging mas productive kayo sa susunod. Kasi pagpahinga, magre-recharge ka niyan. So paalala lang po ha, hindi kayo robot. Oo, tao po kayo. Masipag kasi kayo eh. Masipag na gustong may gawin. Kung may idea, gusto talagang gawin. Tapos gustong tapusin. Kahit pagod na. Okay? So, your willingness kasi yan eh. Wala akong magawa dyan. Decision mo yan. Pero sana naman, napakinggan mo yung advice ng card nyo. Na baka naman pwedeng magpahinga. Okay? Ito yung resulta sa inyong fruits of labor. Yung changes sa inyong buhay. Rich gain is here. Baka yan. Okay. May celebration pong naganap. It might be monthsary, anniversary. Pwede ding reunion. Ano to eh? Togetherness, reunion, celebration. Sa mga single dyan, maaring makatagpo ka ng new partner through friends. Sa mga naghahanap ng partner dyan. Tapos, para sa mga may relasyon, sa buhay mag-asawa, may date kayo ngayon o group date, maaring monthsary or anniversary nyo ngayon, or isa sa inyo may achievement na na-fulfill, ito yun eh, may achievement. Kaya nag-decide kayo lumabas ngayon para i-celebrate yan. Celebrating with good friends or family is what you need most right now. Alam niyo ba si Gemini, Libra, and Aquarius, pag sobrang inspired yan sa araw na yan, na kasi maraming magagandang bagay na nangyari. Grabe yung pagiging generous nyo. Pero ingat lang pag overspend ha? Kasi hindi kasi kayo, anong tawag dito? Hindi kasi kayo madamot. Gusto nyo mag-celebrate, celebrate talaga. So, acknowledge nyo po.
Huwag niyo kalimutan i-acknowledge yung bigay ng blessings sa inyo. Acknowledge ng bigay na blessings from the universe, from God. Okay? From God. I-acknowledge nyo yan. Magbigay pasalamat. And ask for divine assistance na magtuloy-tuloy itong positivity energy na ito. Okay? Control yourself, ha? Kung pagod kayo, pwedeng magpahinga. And mataas ang intuition nyo ngayon. Nakikita ko. Kaya pala tuloy-tuloy ang pasok dito. Itong mga magandang bagay. Ano to nalaman mo kung sino yung taong hindi totoo sa inyo at hindi. Kung sino yung totoong tao sa inyo at hindi. Nalaman nyo. So this is the clarification of your card here na nagkaroon ng nalaman mo yung sekreto, nalaman mo yung katotohanan. So, na-disappoint kayo sa kanya kasi hindi siya totoo sa inyo. May naulit na namang problema or di kayo may naulit na namang problema na nagdulot ng trauma sa iyo? Ayaw mong alamin kung bakit ito naulit? Ang sabi po ng card, bigyan po ng atensyon, hanapan ng solusyon para hindi na po ito maulit. Okay? So, ayun. Daming mensahe. Sa mga gustong magpa-personal reading, ha? Message niyo po ako. Tapos panoorin niyo po yung April 25. Nakapost na po iyon. Pagka hindi niyo pa napanood. At may monthly gabay tarot reading na kayo for May. So panoorin niyo po. Okay. Ang message po dito is every hurricane comes to an end. So tapos na yung mapait na sinapit. And recognition. The divine will help you recognize signs and miracles. Wow. And you will soon enter into a beneficial partnership. This is the clarification of your card here na may ganap talaga na partnership. Right? Luck and longevity, bless this union. Wow. Magiging tagumpay itong partnership niya ito. Sabi po dito. And granted yung manifestation niyo. Kung hindi okay daw. If your current reality does not suit you, kung hindi okay yung ganap sa buhay mo ngayon, then it's time to make change through conscious manifestation. Your energy can bring in all you desire. So mag-manifest po daw kayo. And message from your guardian angel. Wow, say hi to your guardian angel po. Love yourself unconditionally, ask for help. So that is your reading, Gemini, Libra, and Aquarius for today, April 26, 2024. Please like, subscribe, and click bell button for notification para updated po kayo sa daily tarot reading natin. Maraming salamat po.